balita ngayong tanghali. Deadline ng SIM registration extended ng 90 araw. Chopper ni suspended Congressman Arnolfo Teves ginamit umano sa pagtakas ng mga suspect sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. 50 mga Pilipino sa Khartoum, Sudan na ilikas na patungo sa Cairo, Egypt ayon sa Department of Foreign Affairs. Mas maikling oras ng klase sa mga paaralan sa gitna ng matinding init ng panahon, iminumungkahi ng isang grupo ng mga guro. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, April 25, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali, itinaas ng economic managers ng Marcos administration ang inaasahang inflation ngayon 2023. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, enerhiya at transportasyon. Batay sa Interagency Development Budget Coordination Committee o DBCC, itinaas sa 5 hanggang 7% ang inflation assumption. Mula ito sa dating 2.5 to 4.5%. Pagtitiyak naman ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, magtutulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay upang ibsan ang epekto ng inflation, matiyak ang food at energy security at maibalik sa mas mababang target range ang inflation mula 2024 hanggang 2028. Nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang official working visit sa Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, kabilang sa kanyang nakatakdang talakayin kay US President Joe Biden, ang mga kasunduang pinasok ng Pilipinas sa Amerika. Narito ang report ni Nel Mariboho. Ang posibleng pagpapalakas pa ng security at defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang matalakay sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington, D.C. sa susunod na linggo. Sa panayam sa programa ni dating Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo kay Pangulong Marcos, kabilang sa kanyang tatalakayin kay United States President Joe Biden ang ukol sa Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement. Ito ay sa gitna na rin ng nangyayaring tensyon sa rehiyon, hindi lamang sa South China Sea, kundi maging sa Korean Peninsula at Taiwan Strait. Yung napapag-usapan ngayon is yung BFA natin, the Visiting Forces Agreement, and the treaty that we have, the Mutual Defense Treaty that we have with the United States. It has to evolve. Nag-i-evolve din. Kailangan ina-adjust din natin yan. Dahil meron din talagang evolution, may nagbabago rin sa sitwasyon na hinaharap natin dito sa South China Sea, sa gitna ng mga pangyayari, sa Taiwan, sa North Korea, lahat itong mga na medyo umiinit ang sitwasyon dito sa atin. Ayon pa sa Pangulo, hihingi rin siya ng tulong sa Amerika kung ano ang mga estratehiya upang malabanan ang epekto ng climate change. Inaasahang re-reviewin din ng dalawang lider ang mga oportunidad sa larangan ng ekonomiya para palakasin pa at pagtibayin ito. Gayon din ang pagpapalawak ng special people-to-people ties, pagtitiyak sa karapatang pantao at pag-i-invest sa clean energy. Gaya rin anya ng kanyang ginagawa tuwing bumibisita sa ibang bansa, humahanap si Pangulong Marcos ng mga oportunidad at teknolohiya na maaaring makatulong sa Pilipinas sa pagbangon nito mula sa naging epekto ng pandemya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisimula na ng Pilipinas ang paglikas sa mga overseas Filipino worker na nananatili pa rin sa Khartoum, Sudan sa kabila ng kaguluhan. Samantala, nakiusap naman ang Department of Foreign Affairs sa Kingdom of Saudi Arabia government na maisabay sana sa susunod na gagawing repatriation nito ang mga Pilipino na nasa Port of Sudan. Narito ang report ni Janice Inhente.
Sisimulan na ngayong araw ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt ang pagde-deploy ng mga bus sa Khartoum, Sudan. Ang mga bus ang magsisilbing service vehicle ng mga overseas Filipino worker na nais nang umuwi ng Pilipinas. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na may kakulangan sa mga sasakyan kaya hindi agad mailikas ang mga Pilipino sa Sudan. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, inaasahan nila ngayong araw o bukas ay may mga bibiyahe na mula Sudan papuntang Egypt para sa repatriation. So right now, ang government ngayon, nag-uumpisa na kami. Within the next 24 hours, meron na rin tayong batches na makakasakay na ng evacuation na buses papuntang Egypt. Paalala ng embahada sa mga Pilipino na hindi pa rin nakakaalis sa lugar, manatiling nakaantabay sa tawag ng embahada upang alamin ang inyong kinaroroonan at kung handa na para sunduin. At dahil hindi pa payapa sa sentro ng Khartoum, ayon sa Philippine Embassy, magtatakda sila ng meet-up point at kung anong oras sila susunduin upang matiyak na ligtas pa rin ang gagawing evacuation. Ang nangyayari lang ngayon, hinihintay nila ang tawag ng embahada kung kailan pwede na sila by batches dadalhin sa mga bus na inaalkila natin na magdadala sa kanila papuntang south of Egypt. Pagdating sa Egypt, ang gagawin ngayon doon, dadalhin naman sila from the border to the town of Aswan, tourist area po yan, na may airport. Galing doon, makakalipad na sa Cairo at mawala ng Cairo, Pilipinas. Bili ng DFA sa ating mga kababayan na lilikas. Tiyakin na dala-dala na ang pasaporte. Sakaling walang passport, may ilalabas na mga instruction ng embahada para sa exit travel procedures. Merong process, ang gagawin ng embassy, i-request pa rin nila sa Egypt ng special consideration. Pero kailangan, kahit na walang valid passport, meron silang something which shows kung sino sila. Siguro, photocopy ng kanilang passport o ibang ID, no? Ayon kay De Vega, nasa 300 Pilipino sa Sudan ang nagpahayag na nais nang umuwi ng Pilipinas. Pero higit 150 pa lang sa mga ito ang mayroong valid passport. Samantala, nagpapasalamat naman ang DFA sa pagdulong ng KSA government na mailikas ang ilang Pilipino sa Sudan. Nakiusap rin ang Pilipinas sa Saudi government na maisama pa rin sa susunod na rescue effort ang mga Pilipino na nasa Port Sudan. So nagpapasalamat tayo sa Saudi Arabia at nakikiusap tayo sa Saudi Arabia din kung may iba tayong mga kababayan na madadala sa Port Sudan, na nandun sa Port Sudan kung meron silang future repatriation ships or what, kung maaaring isakay at mukha namang open sila, no? Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang repatriation effort ng iba't ibang mga bansa dahil pa rin sa pangambang maipit ang mga ito sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Sudanese Army at Rapid Support Force. Jarisen Hente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt na bibiyahe na ngayong araw paalis ng Khartoum, Sudan ang unang batch ng mga Pilipino na i-repatriate. Sa abiso ng Embahada, susundin ngayong alas 12 ng tanghali ang ilang grupo ng Pinoy sa Sudan at ibibiyahe na patungong Cairo, Egypt. Ayon sa DFA, nasa 50 mga Pinoy ang kasama sa unang batch ng mga ni-rescue. Hanggang ngayon ay sarado pa rin ang airport sa Sudan kaya't kailangang bumiyahe ng 10 hanggang 12 oras ang mga ililikas na Pinoy para makarating sa airport ng Cairo. Paalala naman ng Embahada sa mga Pinoy na hindi pa nakakaalis sa lugar, maghintay lamang sa tawag ng Philippine Embassy para sa available transportation. Sa mga Pilipino naman na nasa Port of Sudan na, makipag-ugnayan agad sa Philippine Embassy para malaman ang mga susunod na hakbang na kailangang gawin. Roundup Balita. Posibleng ilabas ng Department of Budget and Management sa ikalawang linggo ng Mayo ang estimate para sa 2024 national budget. Sa isang pahayag, sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman
na inatasan na nila ang lahat ng government agencies na magsumite ng budget proposal ngayong huling linggo ng Abril. Ayon kay Secretary Pangandaman, naka-align pa rin ito sa 8-point socio-economic agenda at Philippine Development Plan sa ilalim ng PBBM administration. Planoan niya ng pamahalaan na panatilihin pa rin ang 39% budget allocation para sa iba't ibang social services. Kinumpirma ng Philippine Air Force na isang trainer aircraft ang bumagsak kahapon habang nagsasagawa ng standard training flight sa San Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Sa isang pahayag, iniulat ng Philippine Air Force na nagkaroon umano ng problema ang SF-260FH Marquette aircraft habang nasa ere ito. Mabuti na lamang walang naiulat na nasugatan sa insidente at agad na nailigtas ang mga pilotong sakay nito. Wala rin nilang naiulat na iba pang pinsala na naidulot ang nasabing insidente. Nakatakdang imbestigahan ng Commission on Human Rights ang umano'y pagpapahirap at pagkakapatay sa mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon. Sa isang pahayag, sinabi ni CHR Commissioner Bedap Epres na bahagi ng kanilang mandato ang tingnan ang mga ganitong aligasyon. Nakasaad din dito na bagamat kinikilala ng CHR ang mga hakbang ng militar, may tungkulin din naman sila na imbestigahan ang mga nangyari sa insidente. Ipinaliwanag ng Land Transportation Office na magiging one-time payment na ang gagawing pagbabayad sa rehistro ng mga motorsiklo na bibigyan ng 3-year validity. Ibig sabihin kung dating nasa 240 pesos ang binabayarang registration fee kada taon, magiging 720 pesos na ito ng katumbas ng 3 taon. Sisimulang ipatupad ng LTO ang 3-year validity ng registration ng mga bagong motorsiklo sa darating na May 15. Ipinatutupad na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga oil company, bumaba ng 70 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang piso at 40 sentimos na bawas naman ang ipinatutupad sa presyo ng gasolina. Samantala, mayroong ring 20 sentimos na tapyas sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng mas mababang presyo sa international market. Formal nang umupo bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya si Police General Benjamin Acorda Jr. Ayon kay General Acorda, ipagpapatuloy niya ang paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya, lalo na ang mga nasasangkot sa iligal na droga. May direktiba naman agad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Chief PNP. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nagbigay babala ang bagong pinuno ng Philippine National Police na si Police General Benjamin Acorda Jr. laban sa mga tauhan nito na masasangkot sa iligal na droga. Ayon sa ika-29 na PNP Chief, malinaw ang kanyang mandato sa lahat ng mga opisyal at tauhan ng pambansang pulisya na walang masasangkot sa illegal drug trade. This is my warning to each and every one of you. Our fight will be holistic in prevention and aggressive in operations. Under my leadership, rewards and punishment will be quick and decisive. It shall be fair and impartial, and due process shall be observed. Nangako din ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muling bubuuin ng PNP na tila nahati bunsod ng iba't ibang kontrobersya, kabilang ang issue sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Samantala, isa sa mga direktiba ni Pangulong Marcos Jr. kay PNP Chief Acorda ay tiyaking mas mararamdaman ang presensya ng mga pulis sa mga kalsada. We must ensure all the more that our law enforcement agencies, especially our police force, remain to be strong and formidable. They must be effective in their intelligence and investigations operations, in the enforcement of accountability, and of course, the rule of law without fear or favor. Ayon kay PBBM, napili niya si General Acorda na mamuno ng pambansang pulisya dahil sa kanyang reputasyon at kakayahan.
dahil nga maraming nangyayari sa ating kapulisan, marami tayong tinitignan, marami tayong nagkakaproblema tayo. Kaya kailangan ay maglagay tayo yung maaasahan natin na commander. Yung ating bagong PNP chief, si Benjac, somebody who is well known to me. At kaya alam ko na ang kanyang kakayahan, alam ko naman na ang kanyang reputasyon sa loob ng PNP. Si Acorda ay tubong Ilocos Norte at produkto ng PMA Sambisig Class of 1991. Bihasa ang general sa Intelligence at Investigation dahil nagsilbi ito bilang direktor ng Directorate for Intelligence bago hirangin na bagong pinuno ng pambansang pulisya. Naging direktor din ng Police Regional Office 10 at Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG. Nagsilbi sa Firearms and Explosives Office at sa Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Naging hepe ng Intelligence Division ng NCRPO. Naging hepe ng Regional Criminal Investigation and Detection Unit sa Region 4B. At naging Assistant Director for Operation sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Naging Intel at Operations Officer ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Naging Chief of Police ng Bugalyon, Pangasinan. At nagsilbi din sa Anti-Cybercrime Group bilang Administrative and Resource Management Division. Mayroon pang halos 8 buwan sa serbisyo si Acorda bago ang kanyang mandatory retirement age na 56 sa Disyembre. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng bagong pinuno ng pambansang pulisya na magbabase sila sa merito sa promosyon at assignment ng mga pulis. Kung magaling at maayos anyang magtrabaho ang isang pulis, tiyak nito na mabibigyan ito ng promosyon. At para sa detalye, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, sa ibig ba sabihin nito siguradong walang mangyayaring palakasan system? Tama ka dyan, Ella, no? Walang puwang ang palakasan sa liderato ng bagong Chief PNP na si Police General Benjamin Acorda Jr. Aniya magbabase siya sa merito, kakayahan at moral ascendancy sa promosyon at pagpwesto sa mga opisyal ng PNP. Sinabi pa ni Acorda na bibigyan din niya ng prioridad ang moral at kapakanan ng mga tao ng Philippine National Police. Sa ngayon, wala pa namang paggalaw sa mga pwesto o reshuffle na ipinatutupad ng bagong Chief PNP. Kaninang umaga nga, Ella, pinulong ni General Acorda sa pamamagitan ng isang command conference ang matataas na opisyal ng PNP bilang ang mga regional directors. Pinuto niya ang kanyang 5-point agenda kabilang ang aggressive and honest law enforcement operations, personal moral and welfare, integrity enhancement, information communication and technology development, at community engagement. Balik sa Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan live na nagulat mula sa Camp Crame. Sisimula na ng Kamara bukas ang investigasyon nito sa umano'y cover-up at pagkakasangkot ng ilang mga police officials sa 990 kilos ng shabu na nasabat sa isang operasyon sa Tondo, Manila noong isang taon. Kasama sa mga iniimbitahan at pinadadalo sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs, si dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na nagmamay-ari ng bodega kung saan natagpuan ang bulto ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nasa 40 personalidad din na may kinalaman umano sa cover-up ang inimbitahan ng komite para magbigay linaw sa issue. Umaasa ang mambabatas na dadalo si Mayo kahit online dahil marami anyang tanong na dapat itong sagutin. Nilalakad na rin ang Department of Justice na maideklarang terorista ang iba pang suspect sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Samantala, hindi na nagsumite ng counter affidavit ang 4 na suspect sa Degamo Slay case. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Nasa 3 hanggang 5 suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo ang target na isama ng Department of Justice sa listahan ng mga terorista. Bukod pa ito kay suspended Congressman Arnie Teves Jr.
Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, isa rito si Barbin Miranda na nahuli ng National Bureau of Investigation. Si Miranda ang isa sa itinuturing na mastermind sa karumaldumal na krimen. We're looking at 3, 4, or 5 other people who may be considered as part of the terror organization of Mr. Teves. Dahil dito inaasahang magpupulong ang DOJ at Anti-Terrorism Council o ATC kaugnay ng isyu. We'll be meeting with the Anti-Terror Council very soon, in the next few days. And we'll be discussing it. With the Anti-Terror Council, the designation of Congressman Teves as a terrorist. And some of the people who worked with him to be within the same, to have the same designation also. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, nabanggit na rin nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin nila ang anti-terrorism law sa kaso ni Digamo. That act alone instilled fear in most people in Negros Oriental. If they can do it to a governor, what more for other people who are ordinary people? Sa ilalim ng anti-terrorism law, maaari nang i-freeze ang assets ng isang individual na idineklarang terorista. Samantala, inaasahang magkakaroon na ng resolusyon sa mga susunod na araw ang piskalya hinggil sa mga reklamo laban sa iba pang sospek sa pagpatay kay Digamo. Sa preliminary investigation kahapon, mas pinili ng mga sospek na huwag nang magsumite ng counter-affidavit o kontra-salaysay. Nakita naman niya na ayaw nang mag-file ng counter-affidavits yung mga respondents dahil technically ay inaamin naman nila na involved sila doon sa nangyaring patayan. Malapit na po yan. We're almost there. Hintay na lang tayo for resolution na yung dito po. Noong linggo, personal na pinasalamatan ni Mayor Digamo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa tulong ng Pangulo na malutas ang kaso sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang chopper na sinasabing pagmamay-ari ni Congressman Arnie Teves Jr. Ito ay matapos na mag-issue ng search warrant ang mga otoridad hinggil dito. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, ang naturang chopper ang ginamit umano sa pagtakas ng mga suspect sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung basihan ng DOJ para masabi na ginamit nga itong chopper ng kongresista para i-transport itong mga suspect sa pagpatay kay Governor Digamo? Hanggang sa pahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Rimulya, ginamit nga itong private chopper ni suspended Congressman Arnie Teves Jr. sa pagtakas ng ilang suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ayon pa sa kalihim aga, kaya bagamat maraming mga checkpoint na naka-install sa probinsya ng Negros Oriental matapos yung krimen, nagawa pa rin ng mga itong tumakas papuntang Maguindanao Province sa Mindanao. Naka-checkpoint na lahat. Ang wala ng checkpoint, langit na lang eh. Nilikas sila mula sa Negros Oriental papunta sa Maguindanao. Ginamit yung chopper. Kaya ito ay inisyuhan na ng warrant. Ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang nasabing chopper matapos isyuhan ng search warrant. Dagdag pa ni Rimulya, inaasahang ilalagay ito sa pangangalaga ng Philippine National Police o PNP. Bahagi din ito ng ebidensya kaugnay sa target na pagsama kay Congressman Teves sa listahan ng mga terorista o terrorist designation. Kabilang din sa iimbestigahan ng mga otoridad ang perang nakukuha umano ni Teves sa isabong para sa terrorist financing. Una nang sinabi ni Secretary Rimulya na si Teves Jr. ang gumastos sa pagbili ng mga baril at iba pang gastusin sa pagsasagawa ng krimen ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Sa gitna ng tumitinding init ng panahon, ipinapanukala ngayon ng isang grupo ng mga guro na gawing mas maikli ang oras ng klase ng mga estudyante at pansamantalang suspensyon sa pagsusuot ng uniforme sa mga guro.
Ayon sa Teachers Dignity Coalition, mas makabubuti kung itataon ang klase ng mga estudyante sa mga oras na hindi gaanong mainit mula alas 6 hanggang alas 9 o alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Mas maigian nila ito kumpara sa muling pag-shift sa modular o distance learning ng mga estudyante. Nauna nang sinabi ng Department of Education na may kapangyarihan ang mga paaralan na mag-shift muna sa modular learning kung nakasasagabal na sa pagkatuto ng mga bata ang matinding init ng panahon sa mga paaralan. Bagaman may ilang private school ang air-conditioned, ang mga paaralan, apektado pa rin ng matinding init ang pag-aaral ngayon ng mga estudyante sa mga pribadong paaralan. At para sa iba pang detalye, alamin natin yan mula kay Janice Inhente live. Janice, hindi ba't mayroon namang aircon sa mga private school? Paano nito naapektuhan yung kanilang pag-aaral? Aga, ayon sa presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAFSA na si Eliazar Casilag, may mga magulang na minsan ay pinapaliban na lamang muna sa klase ang kanilang mga anak dahil sa init ng panahon. Aniya, bagamat may maayos na ventilasyon o naka-aircon ang mga classroom sa private schools, isa sa mga inirereklamo ng mga magulang at estudyante ay yung biglang pagpalit ng temperatura ng katawan ng kanilang mga anak dahilan ng pagkakasakit. Kahit aniya ang mga faculty at staff ng ilang paaralan sa private schools ay dama rin ang init sa eskwelahan. Bukod sa estudyante kasi ay may mga guro na rin na nagkakasakit dahil sa init. Ayon kay Eliazar, bagamat naka-hybrid ang learning modality sa private schools, pinag-aaralan pa rin aniya ngayon ng mga pribadong paaralan na ibalik sa dating school calendar kung saan summer break na pagdating ng Abril at Mayo. Sa ngayon, Aga, hihingi pa ng gabay ang private school sa Department of Education kaugnay sa nasabing plano. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Janice Inhente. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibilidad na ibalik ang school vacation sa buwan ng Marso. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin kung may planong ibalik ang bakasyon ng mga estudyante tuwing Marso sa halip na June o July. Si Senator Sherwin Gatchalian ang unang nagpalutan ng ideya ng pagbabalik ng school vacation sa summer season dahil naapektuhan ng mainit na panahon ang mga klase sa buong bansa. It's not as simple as you would imagine. Na kala mo, ipaltan natin dahil wala na yung lockdown. Na nagbago pati yung weather. Yun na isa pang problema na tinitingnan natin na kailan. Apektado ng easterlies o hangin na galing sa Dagat Pasipiko ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maaliwalas na panahon. Pero may posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kahapon umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City. 42 degrees Celsius naman sa Butuan City at Legazpi City. Ayon sa Pag-asa, patuloy na makararanas ng maalinsangang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Maliit na rin ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa nalalabing araw ng Abril. Nadagdagan ng halos kalahating metro ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong araw. Kaninang umaga ay nasa 196.40 meters ito kumpara sa kahapon na 195.99 meters. Ayon sa Pag-asa, nakatulong ang mga pag-ulan sa lugar ng dam para mapataas ang level nito. Nagkaroon po kasi ng medyo moderate rainfall doon po sa watershed ng Angat. So for the past 2 days ay meron po siyang continuous na pag-ulan. Base sa pagtaya ng Pag-asa, kakayanin pa ng dam na mag-supply ng tubig sa domestic use sa Metro Manila hanggang sa sumapit ang tag-ulan.
Sa ngayon ay nasa 52 cubic meters ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam, habang 30 cubic meters naman para sa mga palayan sa palibot ng dam. Kung hindi man nila direktang tumama sa mga lugar ng dam ang pag-ulan, ay may pakinabang pa rin kung sa mga taniman ito napunta. Maganda naman po kasi meron siyang 9 meters above its roll curve elevation, yung Angat Dam. So hopefully this will last hanggang doon po sa susunod na flood season. Pinalawig na ang deadline para sa pagpaparehistro ng Subscriber Identity Module o SIM. Batay sa inisyal na impormasyon mula kay Justice Secretary Crispin Remulla, 70 araw ang ibinigay na extension. Samantala, inaantabayanan pa ang opisyal na anunsyo ng Department of Information and Technology mula sa Malacanang kaugnay nito. Ipinagbabawal pa rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga residente sa 3 barangay sa Antique na manguha ng shellfish at seaweed. Kabilang rito ang Barangay Tinogbok, Barangay Semirara at Barangay Sibolo. Ayon sa BFAR, ang mga lugar na ito ay apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro, kaya may mga natitira pa ring mga bakas ng langis sa mga baybayin na ito. Pinapahintulutan naman ang pangingisda sa mga lugar na nabanggit dahil negatibo naman sa oil spill ang mga isda. Simula March 4 hanggang April 12, mahigit 3,000 mangingisda na at mga seaweed farmers ang apektado ng oil spill sa Antique. Good news para sa mga naghahanap ng trabaho. Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment Cordillera Administrative Region sa darating na May 1, kaalinsabay ng Labor Day. Ayon sa DOLE, nasa 2,000 trabaho ang iniaalok para sa mga gustong mag-apply. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, trabaho lamang ba dito sa loob ng bansa ang iaalok sa job fair o meron din mga job opening sa abroad? Ella, may alok din na trabaho abroad sa isinagawa kaninang press con o sa job fair itong darating na May 1, ayon nga sa pamunuan ng Department of Labor and Employment. Pagdaraos ng job fair ang pamahalaan at pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa store sa Cordillera Region sa Labor Day May 1, ayon sa Department of Labor and Employment Cordillera o DOLE-CAR, kung saan ang alok ay nasa 2,000 trabaho sa mga job seekers. Ayon kay Nathaniel Lacambra, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment Cordillera, sa 2 taon niya dito ay naging maganda ang turnout sa isinasagawang job fair kung saan nasa 15 to 17% ang na-hire on the spot sa mga job seeker. Maganda yung turnout natin as far as applicants are concerned. And as far as HATs or hired on the spot is concerned, we had fared well also as far as in comparison with the other regions. Ito ay sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Trade and Industry, Department of Tourism Cordillera, Technical Education and Skills Development Authority Cordillera, Public Employment Service Office Baguio, Philippine Overseas Employment Administration Cordillera, Department of Agriculture Cordillera at iba pang private partners companies. Ang DOLE-CAR ang host sa kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa upang matulungan ang mga ito na makabili ng mga commodities sa mas murang halaga. Sa kadiwa stores, mag-aalok ng murang mga pagkain at iba pang essential commodities upang matulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng access sa mga bilihin sa murang halaga, gayon din para maibenta ng mga magsasakang kanilang mga produkto ng direkta sa mga mamimili nang walang middleman upang matamasa nila ang mataas na kita. Asahan din na makabibili ng sibuyas sa kadiwa store sa mas murang halaga
ayon sa pamunuan ng Department of Agriculture, Cordillera. Ang Cordillera naman po ay hindi tayo producer kasi ng sibuyas. Ini-import natin either from Nueva Ecija or from other regions. For sure, dadagdagan po natin yung ibinebenta natin. Dagdagan natin ng sibuyas and mas mura po ngayon ang sibuyas kasi nag-start na po yung harvest nila dyan sa Nueva Ecija. Hindi na aabot ng 600 or higher, nasa less than 100 na po per kilo. Maliban dito sa job fair sa araw ng manggagawa, mamamahagi din ang DOLE ng financial assistance para sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers program, special program for employment of students at government internship program sa naturang rehiyon. Ella, hinihimong naman ng DOLE ang mga job seekers na maghanda sa kanilang application requirements gaya ng resume o curriculum certificate of employment para sa mga dating employed, diploma at transcript of records. Yan mo ng balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero Flores. Inanunsyo ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na nagkasundo ang magkalabang puwersa sa Sudan sa pagkakaroon ng 72-hour ceasefire simula araw ng Martes, April 25. Sa gitna ito ng evacuation operations ng Western, Arab at Asian nations sa kanilang mga mamamayan. Batay sa opisyal, napagkasunduan ang tigil putukan pagkatapos ng 2 araw na negosasyon. Gayunman sa nakalipas na linggo, hindi sumunod ang magkabilang panig sa ilang truce deals. April 15 nang magsimula ang sagupaan sa pagitan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces paramilitary group dahilan upang masawi ang nasa 427 tao. Nilipat sa mga estratehikong lugar sa Canada ang welga ng federal workers. Nagpapatuloy naman ang negosasyon ng Unyon at pamahalaan sa gitna ng alitan ng 2 panig. Ang detalye sa report ni Charles Corpus. Simula araw ng Lunes, April 24, iniligay sa mga strategic locations ang picket lines ng Public Service Alliance of Canada o PSAC, ang unyon na kumakatawan sa libo-libong nagwewelgang federal workers sa bansa. Ito ay upang magdulot ng mas matinding disruption sa pamahalaan. Batay ito kay Chris Aylward, National President ng PSAC, na nasa ika-5 araw na ng national strike ng mahigit 155,000 federal public servants. Noong nakalipas sa Miyerkules, April 19, na magsimula ang welga. Bunsod nito, naapektuhan ng income tax, passports at immigration. Ayon kay Aylward, gumagawa ng efforts ng unyon upang hindi madamay ang publiko sa strike. Nagpapatuloy naman ang negosasyon sa pagitan ng Unyon at Treasury Board noong weekend. Ang Treasury Board ang formal employer ng public servants at ayon sa Unyon, nalalapit na ang strike sa isang resolusyon. May progress na rin umano sa usapin ng remote work at wage increases para sa Treasury Board employees. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malalagpasan na ng India ang China bilang bansang may pinakamataas na populasyon sa mundo ayon sa United Nations. Sa pagtaya ng UN Department of Economic and Social Affairs, maaabot na ng India ang 1.425 billion population sa katapusan ng April 2023. Dagdag pa ng United Nations, tiyak pa rin sa patuloy na paglago ang populasyon ng India sa mga susunod na dekada. At sa kalagitnaan ng siglong ito, posibleng maabot ang 1.5 billion population ng India batay sa median UN projection. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 8 na nagsasabi, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay, o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon.
tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.